Hello, welcome sa ating reading. Ako po si Madam P. At ito yung reading natin para sa mga air sign, Gemini, Libra, Aquarius. By the way, meron tayong channel Air Sign Philippines. Please do check it out. Madam P, yan yung ating Facebook page, guys. Madam Space P, lagyan mo pa ng space sa dulo. Yan yung Facebook page. Diyan ka din pwede mag-inquire ng personal reading. Unipre, Unicorn Princess Tarot, yan yung ating TikTok. Okay, so this reading is for air sign, Gemini, Libra, Aquarius. Let's start. I-shuffle ko na lang, guys. Medyo mahaba yung gamit kong card ngayon, kaya medyo nahirapan akong mag-shuffle. Ngayon, may kita mo, oh, ganyan siya. Ganyan siya kahaba. Kaya parang hirap na hirap akong abutin. Kasi maiksi lang naman ang aking mga daliri. Anyway, so this is for air sign. Pagpasensyahan mo na lang. You over the Six of Swords and the Knight. Oh. Okay, sige. Gusto niyang bumaliktad. Six of Swords and the Knight of Cups. Bottom of the deck is a Three of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. I feel like there's someone in the past na nami-miss mo. Pero somehow hindi mo kasi na nararamdaman yung gano'n na love sa kanya. Pwedeng may emotions pero not enough. Kumbaga pwedeng with the Six of Swords naka-move on ka na dito sa taong to. And marami ka ng lesson na natutunan sa kanya. So parang naiisip mo or nakikita mo na parang wala naman na akong makukuha pa just in case bumalik itong past na to. Or I don't know kung ano pang gagawin if ever bumalik siya. So sa ngayon, mas nakikita natin na mas lamang sa'yo yung naka-move on ka na sa past person na ito. Ano yung energy ng person na kakonect mo? Four of Cups is here. The Lovers. Ito pare-parehong love reversal ito, ha. So, sa nakikita natin dito, itong person na to, medyo broken-hearted siya ngayon. Hindi niya alam kung, I feel like merong past connection sa inyo. And, wait lang. So, hindi ko napansin, meron pala tayo ditong picture na bawal kay YouTube. So, ngayon ko lang na-coveran. Sana hindi niya napansin. Anyway, mahigpit kasi sa YouTube. But, ituloy lang natin yung reading. Coveran ko na lang dito sa pinakamalapit na bagay na meron sa tabi ko. And, ayan yung nakita ko, keychain ni Mario. Okay, anyway, with the Lovers, nakikita natin, gusto niyang i-take or tanggapin yung yung kung ano man yung offer or pwedeng pinag-usapan nyo in the past. Pero with the Four of Cups, hindi niya kasi alam kung kakayanin niya, parang ganon. And ayaw niyang masaktan or makasakit. Parang natakot siya eh. Yun yung nakukuha natin. Maybe yung iba sa inyo has something to do with the stability, relationship, partnership with the Four of Wands. Pero gulong-gulo siya dito with the Nine of Swords. So, inisip niya na lang or tinignan niya na lang kung ano yung mga makakabuti para sa lahat. Kahit na alam niya ang isa-sacrifice niya dito ay ang bagay na mahalaga or importante para sa kanya. So, may nakikita tayong mga sacrificial na ginawa dito. So, umalis na lang or not. Maybe yung iba sa inyo nagkaroon ng separation or ending dahil dito. Emotion ninyo sa isa't isa, you do have here the Eight of Pentacles. You're working hard. Seven of Pentacles. Sa ngayon, wala kang pakialam sa kanya. Wala kang pakialam sa nararamdaman niya. Mas nag-focus ka sa kung ano man yung kahinat na ng mga pinagagawa mo. Maybe you're working hard on something. Maybe certain project na parang gusto mong magkaroon ng magandang resulta regarding dito. So, eto yung focus mo, of course. Magkaroon ng magandang kahihinatnan itong mga pinagagawa mo. The Devil is here. This is Capricorn energy. And the Two of Pentacles, this is the person na kakonect mo yung emotion nyo para sa'yo. Medyo ano siya ngayon, na parang nagpapadala na lang siya sa agos ng hangin or sa agos ng connection ninyo kung saan makarating or anong nangyari. With the Devil, I feel like there's someone manipulating
this person, maybe a boss or a certain person na nasusunod sa kanya, na nagiging dahilan kung bakit hindi rin siya makapag-take ng actions sa'yo. I feel like with the Two of Pentacles, hindi niya kayang basta-basta ayusin itong connection ninyo. Kasi mismo sa sarili niya, alam niya yung sarili niya hindi okay or hindi maayos. And, punta tayo sa near future. Okay. In the near future, you do have the Nine of Pentacles, the High Priestess, the Five of Wands, the Eight of Swords. Oh, okay. Actually, nakakita tayo dito ng pag-aaway or big change, especially sa area ng person mo or sa situation niya. Nakakita tayo na pwedeng makaalis or makawala siya sa kung ano man yung ini-struggle niya na makawala ngayon. The Five of Wands, some kind of competition here, and I feel like this is a healthy change or healthy competition. With the Nine of Pentacles, like I can see this as success for you, pero kailangan mong labanan or maging competitive, parang ganun. You have to show yourself, your other side. Pwedeng may mga bagay kang hindi pinapakita or hindi ka nagiging open ngayon pagdating sa mga kakayahan mo. You have a lot of things na kaya mo pang mailabas para magbunga ng mas maganda yung mga bagay na ginagawa mo ngayon. Like may mailalabas ka pa na itinatago mo ngayon. And I don't know why, yung iba pwedeng may hiya or what. With the High Priestess, you're a very spiritual person in the future na ilalabas mo yung spiritual. Pagka-spiritual mo na yan, ituloy-tuloy mo lang. Kasi, sabi ko nga, actually malayo mararating mo nito with the Nine of Pentacles. Pero part of you is, kailangan ilabas mo lahat. Tanggalin mo yung hiya. Ganon. Ganon naman talaga. Sila lalo sa usaping pera, pag walang magagawa yung hiya-hiya na yan, ilabas mo lang. Okay, thank you for watching guys. I love you all and bye-bye.